Ayan, hello, good morning, good afternoon sa inyong lahat. Kakatapos ko lang mag-gym dito. For all of those mga newcomers at hindi pa nakasubscribe sa aking videos, I post nursing-related contents and some of my travel vlogs. If you wanna subscribe, just hit the subscribe button. Charis! Shalak! Hello, good afternoon sa ating lahat. Gusto ko lang ikwento sa inyo yung aking temple tour na ginawa ko sa Thailand. Kung sulit ba yung binayad kong 50 USD para sa temple tour na to. Kung ano yung mga ginawa ko, kung ano yung mga bawal gawin sa temple. Magkukwento lang ako based from my experience. Ayan, nabook ko ang tour na to sa Klook for around 50 US dollars. Siguro in pesos na mga nasa 2,000 plus pesos. Ano ang included sa tour package na to? Una sa lahat na included is yung mga tour admission, yung mga temple tour admission. Kasi kapag nag-DIY kayo, syempre babayaran nyo yung tour admission. So, ilang temple yung included sa Klook temple tour na to na 50 USD or more than 2,500 or maybe close to 3,000 pesos na Klook temple tour. Ang included ay yung Grand Palace, yung Wat Pho, at saka yung after finish the Wat reclining Arun Buddha, I will give you free time for the So, ang admission sa Grand Palace is nasa 500 baht. Ang admission sa Wat Pho, I think, is 200 baht. Tapos yung admission ticket naman sa Wat Arun is, if I'm not mistaken, 300 baht. Basta ang total ng tatlong yon is 1,000 baht. Kung i-convert nyo siya into dollars, siguro nasa mga 30 USD yon. So, 20 USD na lang yung kulang. 'Di ba? Syempre, kasama na doon yung transportation from the pick-up point which is nasa Central World papuntang Grand Palace, papuntang Wat Arun, lahat kasama na nun. At meron pang isang bottled water. Sulit ba sa tingin nyo? For someone na solo traveler like me, I think sulit na iyon. Bakit? Number one, organize yung tour mo. In short, magko-comply ka talaga sa, sa schedule. Kunyari, nag-start yung tour namin, for example, very organized. Kunyari, nag-start yung tour namin, ang pick-up point is sa Central World. Malapit lang ito sa Silom, so nag-grab bike lang ako from here going to Silom around, I think, 35 or 40 US dollars. Umalis ako dito ng hotel ko around 8:35. Nakarating ako doon before 8:45. Pero umalis yung bus around past 9 na siguro, 9:05. O, di ba? So, binigyan talaga ng pagkakataon yung iba na makarating kahit late na. Pero usually, aalis yung bus at around 9 o'clock. Please arrive early at least 15 minutes before the main pick-up time. Dahil iiwanan talaga kayo kapag hindi kayo nakarating on time. So, ayun, umalis kami 9 o'clock. Nakarating ata kami doon ng mga 9:30, something mga ganon, 9:30. Around that time. So, yung temple tour na yon, pagkarating mo, or before pa lang kayo makarating, nasa bus pa lang, i-instructan na kayo na bawal ang shorts, bawal yung mga, medyo revealing na na mga clothing. So, bawal na bawal yon. So, keep that in mind kasi kapag medyo revealing kayo, gaya nito, charis revealing, medyo revealing kayo, kagaya nito, ay
pabibilhin kayo. Meron namang atang nabibiling mga ano doon, mga costume or clothing na medyo appropriate. So kung ayaw nyo mapagastos, make sure na nakapants talaga kayo, nakamaluwag na clothing. Dahil ang pupuntahan ninyo mga beshi ay hindi mall, hindi siya bar, kung hindi temple. Isa temple or ano to, parang ano siya, sagradong lugar. So, pinagbabawal yung mga clothing na kaaurahan. 'Di ba? Puro aura. So, bawal yon mga beshi. So, wag na wag. Please keep that in mind. Kasi hindi kayo papapasukin. Sayang naman yung binayad nyo sa Klook na 50 USD, di ba? Kung mababaliwala lang. Pangalawa mga beshi, please bear in mind, no smoking. No smoking mga inday. Meron atang designated area doon for smoking, pero bawal na bawal ang smoking. So, bawal ang smoking doon at kapag nahuli kayo is, ang sabi sa amin is that, pupuntahan kayo ng monk, show your passport, and once you showed your passport here mga beshi, as in, sabi ng tour guide sa amin, it would cost you around 5,000 baht. So kung ayaw nyong mapagastos ng bonggang-bongga, please adhere to the strict protocol or yung mga policy or law na sasabihin ng tour guide ninyo. Always makinig. Yung tour guide namin, nagbigay din ng mga basic, simple, mga basic things that you need to know. Yung mga simple lang like sawadika, sawadikrap for boys, mga ganyan. Hindi always sawadika for everything. For female, always end your sentence like ka. For male naman, krap. So, for mali pala yung magsasabi ka, if you are a male, tapos sasabihin mo, sawadika, no. That is inappropriate, okay? Like, kapun ka, for female yon. For male, it's kapun krap. Something like that, okay? Hindi ako masyadong bongga pagdating sa Thai pero yun. So, ang pinakaunang pinuntahan namin ay Grand Palace. So, parang meron dong entry point papuntang Grand Palace. Nag-tunnel kami. Pupunta muna kayo sa isang tunnel. Kung magdi-DIY kayo, papasok kayo ng isang tunnel. Tapos, pagkababa ninyo, mga beshi, is that meron dong, CR, pwede kayong mag-CR, pwede kayong ganon, mag-CR na kayo. 'Di ba? Kasi parang walang CR ata sa loob mismo ng Grand Palace. So, mag-CR na kayo, make sure na komportable kayo. Tapos, aakyat kayo ulit, tapos meron ng entry patungong Grand Palace. So, ang tour ninyo, kung hindi kayo DIY, ay bibili na ng ticket for you, which is 500 baht. Kung hindi naman kayo nag-avail ng tour sa Klook, ay magbabayad kayo ng 500 baht sa mismong ticketing booth. Tapos, after nun mga beshi, ay papasok na kayo sa Grand Palace. So, ang pinaka ito talaga ha, lalo na kapag solo traveler kayo like me, wala kayong kasamang magpipicture sa inyo. Ito yung pinaka-advantage, okay? Pinaka-advantage ng pag-a-avail ng Klook Tour. Kasi at least merong magpipicture sa inyo. Believe me or not, ito yung pinakamalaking advantage for me as a solo traveler na parating nagta-travel ng solo. Like nung ginawa ko sa Vietnam, yung ginawa ko sa sa Bali, Indonesia when I visited those country, nakatulong talaga ang pagbo-book ng tour kasi may magpipicture sa inyo. And believe me or not, hindi lang sila yung basta-basta nagpipicture. Magaling silang magpicture. Itong mga, siguro sinanay ito ng Klook or nag-training sila on how to take picture. Kasi okay yung mga kuha nila. It's not so excellent, pero okay yung mga kuha nila sa akin. Yung mga nasa picture. Bonggacious in short, mga beshi.
'Di ba? So, isa yon sa pinakamalaking advantage. Tapos yon, magtutour-tour kayo, yung main hall, yung lahat, marami kayong malilearn. Kasi yung guided Klook tour na yon ay every spot meron silang sinasabing about the history, about, all of the kings of Thailand, as in nakakaloka. So imagine that. The transportation plus the admission ticket na for free, plus almost $40 na yun maybe $45 or $40. $10 na lang yung additionals. Tapos meron pa kayong taga-picture, meron na kayong sulit na sulit ang temple tour, mga beshi. As in, napakasulit. Bongga! Diba? Bongacious siya, mga Inday. So, if I were you, mag-book kayo instead of mag-DIY, especially kung wala kayong kasama. Even yung mga kasama ko, meron 3 or 4 sila, nag-avail pa rin sila ng Klook Temple Tour. O, diba? Bongacious. Meron pa ako nakitang couple doon. Mapapasana all ka na lang talaga. As in, hi, no comment na lang. Diba? Yung parang nakakaingit. Kaya ipag-pray nyo ako, mga Inday, ng mga kajowa. Charis, joke lang yun. Charis lang. Joke lang yun, mga beshi. Hindi tayo nagmamadali for that. Kung darating yan. Charis. Ayun na nga. After ng Grand Palace, mga beshi, ay pumunta na kami ng Wat Pho, Wat Pho. Yung Wat Pho na yon, parang nandoon ata yung reclining Buddha. Meron yung nakahiga yung Buddha. Ay nako, day. Sarap ng buhay. Sana all nakahiga lang pero pinupuntahan, day. 'Di ba? Binibigyang halaga. O 'di ba, nakakaloka. Shalak. Okay, be mindful, mga Inday, merong mga certain areas ng kung ano mang temple ang bawal na bawal. Bawal na bawal ang magpicture. Especially doon sa may main hall ata, yung papasok. Bawal na bawal ang magpicture, mga beshi. Please adhere to the strict policy. Kung ayaw niyo yung mapagastos, mga beshi, wag na wag magiging pasaway kasi wala silang pasensya sa mga ganon. Magkaka-penalty talaga kayo ng maybe 5,000 baht. O diba, bongacious. Shalak! Ayan. After namin doon, nagkaroon kami ng lunch. Kanya-kanya. Kung saan nyo gustong mag-lunch, it's up to you, mga beshi. After kong mag-lunch, siguro mga 1 hour break lang yon. After that, river cruise na kami, pero parang halos tumawid lang ng kabilang daan papuntang Wat Arun naman. O diba, bongacious. Libre na yun, mga Inday. Lahat ng transportation is for free. Pick up and drop off points sa Central World. Tapos, yon, bongacious, mga beshi, ang temple tour. Sulit na sulit ang $50 na binayad ko sa temple tour, eme. O diba, bongacious, as in nakakaloka. So if I were you, mga beshi, gora na. Wag nang magpatumpik-tumpik na. Wag nang magpatumpik-tumpik pa, kara-kara. Punta na ng Thailand, mga beshi. Temple tour, shalak. O siya, sige na, mga Inday, hanggang dito ko na lang tatapusin ang vlog na to kasi masyado nang kumahaba. Kung meron kayong tanong, please comment down below. Okay? Comment nyo lang sa baba ng video na to kung meron kayong tanong about the temple tour. As in, nakakaloka. Bongacious. I love it. Pinaka-bongga talaga. Sulit na sulit. Imaginein mo, $50. Pero yung mga sa admission ticket pa lang. Tapos merong magpipicture sa'yo. As in, nakakaloka. Bongga na for $50. Sulit na sulit. O, diba? Hanggang dito na lang, mga beshi, kasi meron pa akong lalakarin later.
Sige na mga inday at magti 3 o'clock na. Punta muna ako sa labas. Syempre, dapat i-enjoy ang Kapun Cup Thailand. Shalak! Bye! Bye for now, mga beshies. See you again on my next vlog. Bye-bye.